Oh, hello. Good morning. Good morning. May manok pa talaga. Di ba nga nasa ano kasi kami? Anyway, Bulacan. ganito yung pangyayari. No? Okay. Just to inform you, my mom is from Bulacan. Yeah. Bulacan. I know that. Yes. Ang nanay ko, Bulacan. Nag-iisang anak ni Jose Antonio. Si Jose Antonio may kapatid. Ang kapatid ni Jose Antonio, si Emilio Antonio Sr. Oh. Yung Emilio Antonio Sr., yun yung hari ng Balagtasan. Oh, see. Oo, totoo. Pwede mong i-search yan. Siya ang King of Balagtasan. Emilio Mar Antonio Sr. Okay. Yung anak niya, si Tito Emer, siya ang nagtatag ng Center for Research and Communication. At the same time, siya ang nagtayo ng University of Asia and the Pacific. Di natin talaga pamilya nyo, no, sir? De Antonio. Ay, Yes, of course. Ay, syempre pamilya mo din yun eh. Oo naman, nanay ko yun eh. Kaya nga no wonder na si Mama at saka si Pacifico ay nagkaroon ng relasyon. No wonder. Hindi ko naman yung ginusto. Anyway, andyan na yan eh, tanggapin na lang. Oo naman, Ang nangyari kasi, actually, nung nakulong ako, ang dami nilang binatong kaso sa akin nung pandemic. Nalusutan ko naman lahat. Oh, nakalaya ka, nasa laya ka. Oo, kasi gawa-gawa naman talaga. Biruin mo, rebellion, inciting to sedition, kung ano-ano pa. Wala kasi silang maikaso sa akin. So, talagang tinaniman nila ako ng puro ng bailable na kaso dahil galit sa akin lahat ng kapitbahay ko sa Green Meadow. Yun ang totoo na. Ayun ko ang narinig yun sa Green Meadow na yun. Hindi, naalala mo nung pandemic yung hinahamon ko yung mga kapitbahay ko? That is Green Meadow. Okay. So, na-insulto lahat ng politiko, especially si Sherwin Gatchalian, si Grace po, marami sila. Oo, kasi pakitang gilas noon eh. Pero, walang makakatalo sa'yo noon. yes. So, ayun na, nakakulong ako, tinaniman ako ng napakaraming kaso, nakalaya naman. Nung paglaya ako, pinatawad ko silang lahat. I just want to buy out peace. Oo naman, dapat naman talaga. Kaso, pagbihira, ayaw akong tigilan eh. Ngayon, lately lang, ngayong October lang ako gumante. Oo nga eh. After kung makulong ka, ngayon ka lang ulit kasi nagkaroon ng... Ngayon lang ako nag-social media na nakipaglaban dahil, alam mo yung sobra na. Actually, kinasuhan ko yan si Makagago sa Isabela. Bakit pala sa Isabela? May Makagago, San Pablo. Oo, kasi domicile eh. Pag sinabing cyber libel, dapat domicile. Kung saan ka talaga, no? Hindi. Dito kasi sa Manila, temporary address lang yun nandito. Yung sa Isabela kasi, nandun yung mga lupain ko, nandun talaga yung bahay ko, nandun yung mga, alam mo yun? Mga assets. Pag-aari ko na nakapangalan sa akin. Kaya pala. So, ganito yan eh. Ngayon, hindi ko alam, nagkaso sila, itinago nila yung address. Kasi nga, di ba, nung una nasa ano ka? Sa Warsaw. Yun. O ngayon, lumipat ako. Bakit? Ito yung laban doon. Meron siyang tatanggap na subway na galing sa akin. Bakit hindi yung address na nakalagay sa subway na yun ang ginamit niya? Iba kasi ano eh. Baka kasi nung nag-file siya ng case against you, doon ka pa sa Warsaw nakalagay. Hindi, mali. Nauna akong mag-file sa kanya sa Isabela. Dapat pala talaga doon din siya yung address na. Yung address ko na nakalagay sa Subwena, yun dapat ang padadala niya lang. Oo, yun din ang inano niya. Oo, nasobrahan siya sa talino, talagang itinago. So may intention talaga dahil yung kaso nila, nabasa na ng mga abogado ko, 4 yung pinaila, 4, magkakaiba sila, iisang pamilya, hiwa-hiwalay na nag-file, lahat sa Parañaque. Oo, yung baka kasi niya. Naisip nila yun din ang domicile mo kasi doon ka noon, di ba? Nung mali. kayo. Dapat maliwanag kasi na meron siya natanggap sa akin na Subwena, may address ako doon. Bakit hindi nila nilagay niya?
para sigurado matanggap ko. Talagang pinlano nila yan para wala ako matanggap. So, para merong isang kaso na yun nga, na-submitted for resolution na ng piskalya dahil nga hindi ako naka-attend ng hearing November 28 at saka December 2. Pag pangatlo, hindi, wala na. Dalawa na for resolution. Hanggang dalawa lang pala yun. For resolution na. So, yun ang habulin ng mga abogado ko dahil baka mawarant ako. Although mababaw lang naman na kaso, mura lang ang bail nun, kaya lang kahihiyan pa rin. Pero alam mo ba na yung kaso nilang ikinaso ko sa Parañaque is hindi nila malulusutan? Alam mo kung bakit? Bakit? Pinadalan ako ng kabaong sa bahay. Yes. Mabuti nabidyoan niya o ano? Ito yun. Bukod do sa video at saka bulaklak ng patay, may report ang subdivision niya. Guard, tapos may report din yung humingi ako ng report sa subdivision president. Pangalawa, yung pag-video na may sniper scope sa likod ko. Pangatlo, yung pag-video ng bahay ko sa sakyan ko. Oo, kahit gabi, di ba, may nagbibideo? Yes. So, ngayon, ang ginawa ko dyan, nagpa-police blatter ako pagkatapos ng nag-report muna ako sa guard. Pagkatapos ng report sa guard, hingi ako ng copy ng report ng guard, humingi ako ng police report bago ko dinala ngayon sa Krame, sa Cybercrime Division. So, ngayon, si Cybercrime, pag nag-post si Pudgy News, isi-share ni Makagago, isi-share mo sa News. Pag nag-post naman si Makagago, isi-share ni Pudgy News Resurgence, isi-share ni Pudgy News Vlog. Pati nga kay Sir Yulin ba yun? Ayun. Si Marcos? Kamag-anak mo yun, di ba? Sino? Si Sir Yulin? Huwag mong sineser yun. Original na budol-budol yun. Totoo yan. Ako nagsasabi sa'yo, yun ang original na budol-budol. Hindi namin kaano-ano yun. Ay, hindi nyo talaga ano yun? Hindi namin kilala yan. Ako si Aimee, pumupunta sa bahay ko eh. Si Imelda nasa bahay ko. Ano ka ba? Sorry, hindi ko alam. Kaya lang naman na-break yung tinatawag na privilege communication namin dahil nga, alam mo yun, nagwalwal ako ng pandemic. Pero nung wala pang pandemic, nung hindi pa ako nagkaganon, good ang relationship namin because we had a privileged communication. Siguro naman, ang dami namang litrato dyan na nakita mo. Kahit siguro na mamamatay na lang yung tiyahin ko, si Fortuna Barba. Yung nasa hospital kayo. Di ba? Pwede bang sabihin na nakikimarcos lang ako pag ganun nga, mamamatay na yung tao, ako pa yung pinatawag? Di ba? Oo, nga naman. Di ba? Yung simple lang yun eh. Sino ba ako para ipatawag ng kapatid ni Presidente Marcos? Di ba? Baka isa ka sa paborito ng ano. Naging isa ka second lalaki ng tatay ko. Kaya pala. Ilan yung magkakapatid sa side ni ano? Hindi, dalawa ang tunay na anak ni Papa kay Tita Lloyd. Tapos isa ka, ano ka? Hindi. Bali 6 kami. Dami nyo pala. Si Tita Lloyd, 3. Si Mariano, si Pinky, si Pearl. Kaso patay na yung Mariano. Kay Tita Zenny, si MCM, si Maria Cecilia, at saka si Maria Cristina. Hindi na ako pamilyar sa mga names na yan. I mean, ano yun, mga nakatago yun. Kaya pala. Ako nag-iisa, ako lang yung lalaki. Ang nagpalaki talaga sa akin, si Tita Baby, si Fortuna. Doon ako lumaki sa San Nicolas. San Nicolas, saan yun? Ilocos Norte. Sa bahay mismo nila. Ayun. Nung hindi pa namamatay si Tita Baby, wala namang kaming problema. Tapos nung ano na lang saka? Namatay nung March 15. Ayun na, parang medyo kanya-kanya na. Ganun talaga pag ano.
lalabas ko yung aking alaga. So ngayon, ito yung nangyari. So, nagpunta ako ng cybercrime. So, ang cybercrime ang gagawa ng report kung sino sila Pidginius. Hindi mo, paano yun? Ganito yan, Miss Rose. Naglagay ako ng mga, ang nakalagay lang doon, nakuha ko yung pangalan nung nag-picture sa akin sa likod ng sa likod ko, kapitbahay Yung Pamilya Santos. Pamilya Santos. Paano mo nalaman? Papanood ko yung ano mo. Pero wala akong binabanggit na pamilya na name. Hindi, di ba yung sa guard, sabi, pamilya, yung mga Santos, ganun, di ba? Yung may pumunta sa yung guard. Narinig mo pala yon. Tapos nakita ko yung, may pinus yata si Sir MG ba yun? Si FG ba yun yung mga names, di ba kasali yung Pamilya Santos, di ba? So, alam ko lang yun yung importante, merong real name. Mm. So, yung real name na yon, doon kami nagbase. Ang ginawa ng lawyer ko, Santos, tapos aka Pudginius Vlog, Pudginius Resurgence, Makagago, Jaime Solis, John and Jane Dos. Ayun, nabasa ko rin. John and Jane Dos et al. Ngayon, ang sabi ng abogado ko, ang una sasalang yung cybercrime. Ang gagawin ng cybercrime division, ang ginawa nila, dahil cybercriminal talaga yon, sinubpuena nila si Meta. Winarang nila si Meta na ilabas kung sino yung mga nag-create ng account. Kung hindi man maibigay yung tunay na pangalan, lalo na kung nakikita yung Pidginius Resurgence, nakikita yung Facebook noon. So, ilalabas ni Meta kung sino yung sumasahod. Kumikita na yun si Pudginius kahit pa bago-bago yung ano niya? Hindi, yung unang Pudginius vlog niya. Kumita yon. Kumita yun. Di pa halos bago na lahat yung ano niya? Ako po, may tumatawag sa'yo. Kasi dinilit niya yung account niya dahil alam niya na yung mangyayari. Nung binanggit ko yung site. Pero kahit i-delete niya yon, na-download mo na lahat yung ano nun. So ngayon, si cybercrime, pag testigo niyan, pag upo ni cybercrime, ikalabas si cybercrime yung mga pangalan, i-amend ngayon ng abogado namin yun. So, maaaring tanggalin yung mga ibang pangalan at kung sino yung pangalan na ilabas ni cybercrime ng kamkrame, yun yung makakasuhan. Yun na lang ang, kumbaga, yung iba matatanggal yung... matatanggal yon. Kasi maaaring yung si Miss Enterelise Santos, maaaring ano lang yun, maaaring basher lang yun na pinorward kay Pudginius yung picture ko. Maaaring gano'n. Pwede. Pwedeng gano'n. So, pero mabigat yung ginawa nila na yun. So, ang sabi ng abogado ko, hindi nila malulusutan ito. Kumbaga, kasi yun nasa loob ka kasi. Okay, walang problema sana kung nasa labas ka. Kumbaga, outside ng mo, yung bahay. Kaso nasa loob ka, inano pa nila yung, kumbaga, parang yung privacy mo na yun. Nakuhanan ka pa nun. Naratel ako nun. Nakatatlong lipat ako ng bahay nun. Nakatatlong lipat ako. Mukhang nag-hindi ka ngayon sa panalo ba? Saan? Di ba sabi mo nasa Heritage ka, malamang nagkasino ka na naman. Walang kasino sa Heritage. Wala, sorry. Tsaka ayoko na, tumigil na ako, ayoko na. Oo, sayang. Ipagtulong mo na lang yun sa mga Ganon nga yung gagawin. Lalo ngayon magpapasko. Kailan yung mo? Yung humanitarian mo, kailan mo, saan ba? Wala, nagbigay na ako ng tigi-tigisa sa akong bigas sa lahat ng gwardiya dito sa buong BF Homes. Wala ka lang susunod na para ngayon, sana makaano kami. Ngayong Pasko, hindi. Okay lang, magbibigay lang ako yung kaya ko lang. Hindi, para yung sa grupo namin, yung sa batch, namin, pwede naman kami, kung pwede mag-donate kahit yung mga, yung grocery.
Hindi. Pero gusto mo bang mag-humanitarian ka? Pwede ako mag-launch ng humanitarian sa bayan na gusto mo. Pwede, pwede. Saan? Saan bayan? Sa ano na lang namin, sa probinsya ko talaga. Saan? Samar. O, ganito. Hingan mo ko kung sino yung mayor doon sa munisipyo ng Samar. Hingan mo ng kaprasong letter lang. Tapos, Letter lang. Pwede ako mag-forward sa iyo ng letter na para sulat lang yon na, Dear Mr. Marcos, we have noticed about your humanitarian throughout the Philippines. Our municipality, simpleng sulat lang yon. alin ako susulat o sila? Yung mayor. Yung mayor. Okay, okay. Susulatin mo lang yung mayor na nagre-request ng humanitarian. Lahat ng tao sa Samar, lahat ng bahay doon. Sa isang bahay, tatandaan mo, sa isang bahay, minimum 3 tao kailangan ng salamin. Pwede. Bawat bahay yun, kasi lolo't lola yun eh. Ano ko na lang, makikipag-cooperate na lang kami doon. Ngayon yung mga doktor natin naka-ready. So, pwede tayo mag-provide ng libreng check-up at libreng salamin sa lahat ng tao sa buong Samar kung gusto mo. Marami kong stock na salamin. Sa bodega. Libre yon. Wala tayong gastos. Paano yung sa mga doktor? Paano yung nun? Ayun lang ang sasagutin ni Mayor. Transportation, pagkain, tutulugan, yun. Sagot ko ni Mayor. Oo. Sagot ni Mayor yon. Pero yung frame, yung lenses, yung salamin, yung check-up, yung wheelchair, libre lahat yon. Sa'yo na yun manggagaling? Yes, sa akin manggagaling. Bright naman. Yun na yun. Hindi kasi, bumili ka, paglaya ko kasi, nag-purchase ako ng 1 million pesos of frame. Ang dami nun. Paglaya ko. Sige, kakausapin ko yung mga Actually, doon talaga ako sa sa Samar talaga ako. Yung mga kagabatchmate ko, dito na yun. Sa Samar? Sa Katbalogan. Katbalogan, Samar? Kumbaga doon talaga ako nag-graduate. Nandito na kami ngayon. Tapos yung mga nandito sa pag may time, nagkikita-kita kami. Ayun yung sinasabi ko sa'yo. Ganun? Kaya minsan pag lalo nung nakaraan, namin, alumni, yun, kaya nagkita-kita kami ulit doon. Kaya yun, naisip ko, baka possible, nasa Samar na lang di ba? Pwede naman, pero talagang na-confuse lang ako. Sorry Okay lang. First name mo ba yan, Rose? Na alin? First name mo yan? Yes. Okay. Paano ko ipo-forward sa'yo yung sample ng letter? Kasi, unang-una, hindi nila ako papayagang mag-humanitarian nang walang request ang isang municipality. Sa email ko. Wala kasi akong masyadong social media. Hindi talaga ako. Pero updated ka sa YouTube, Sa YouTube talaga ako. Tapos, minsan, pag may naman ako, may Facebook ako. Minsan, yun na-addict na nga ako sa iyo. Yung sa mga post. Actually, kayo sa makagago muna. Sabi, curious ako, sino ba itong sinasabi nilang kulaong? Wala akong Facebook. Pero may messenger lang ako. Ako din may messenger. Pero hindi ko yun. Yung talaga sa email talaga. Sa email, sa Viber. Viber. Sige, Viber. Sandali. Ano ang Viber mo? Yung sa isa kong number kasi yun, nasa nasa office ko yung ginagamit kong number sa Viber. Ganon? Pang ko kasi yun sa, alam mo na, mga client. I see. Ito kasi personal ko talaga itong number. Okay. Pag nandun na ako sa office, ito-forward ko sa'yo yung Viber. Sige. Para may forward ko yung stuff. Pero kung sa email, okay naman kasi yun talaga lagi nakalagay na nakaano sa akin yung email ko.
Na-forward ko na sa'yo yung email ko, ha? Wala kang kinuha. Hindi ko pa natanggap. Mamaya, iaano ko sa'yo. Mas maganda kasi pag sa email na lang. Di ba? Pero mas mabilis kasi pag Viber, screenshot lang tapos papadala ko na. Sige. Hindi ko kasi kabisado yung number na gamit ng Viber ng company. Namin. Itong tinext mo kasi personal number ko yan. Personal ko number ko. Nasa kabilang cellphone ko rin yung Viber ko. Ayun. Yun talaga pag mga alam mo na. Kailangan may personal kang gamit, may personal kang para sa mga Well, anyway, kumusta buhay-buhay? Okay naman. Kakapagod lang ngayon. Sunod-sunod yung Ang plano ko nga, magbanawe ko eh. Baka magbanawe ko. Baka doon ako mag-celebrate sa Banawe. Nga pala. Sa Banawe Rice Terraces or Baguio. Pinag-iisipan ko. Ano yun? Party? Grande na naman. Hindi naman. I just want to celebrate. Simple. Wala. I just wanted to celebrate with the WIMP. Alongside of... Pang marirelax ka din. Ano muna? Relax ka lang muna. Ano naman yun? Magpapasko. Pero talagang hindi naman, curious, confused. Pwede naman curious lang. Bakit naman confused pa? Oo nga eh. Sa halo-halo eh, Miss Rose eh. Kasi, sabi ko, ano kayang dahilan bakit gusto ko? Nag-trending kasi na yung mo, kahit naman sa nag-trending, kahit di ba sa YouTube, tapos ang dami pang mga content creator na nag-aano sa'yo. Eh ako, Marites, na-curious. Kasi mo, nagagawa ko pa yan kahit busy ang schedule ko, ha. Yeah. Buti di ka napapagalitan ng mister mo dyan. Ay, wala ko. Na po ako, byuda na po ako. Ganun, byuda na po kayo? Yeah. During pandemic yan. I see. Ako naman, divorce na. Oo nga, sa dami nun. Ilan bang na-divorce mo? Wala, isa lang. Si Yama lang. Nag-divorce ba kayo niya? Yung isa, hulaan ko. Sino Yama? Ako si Yama. Yung na-interview ba yun ni Makagago? No. Isa lang ang pinakasalan ko. Isa lang ang asawa ko. O, di ba si Yama pinakasalan? Ay, mali. Hindi pala. Yung hapon. Ayun, si Mayu. Mayu pala. Yama naman ako ng Yama. Sorry. Tauhan mo pala yun si Yama. Oo. Yung in-interview ni Makagago, witness yun doon sa di ba, pandemic. Dami kong pera, di ba? Siyempre, pandemic. Totoo naman, nung pandemic, siguro ang pera ko nasa mga $50 to $70 million. Laki nun. Totoo naman yon nung pandemic. Ngayon, itatayo ko sana yung CESA, yung Central East Asia Security Academy, the only academy of the security guards in the Philippines. Ganda sana ang yun, no? Hindi. Kung natuloy. Actually, kahit na kung meron kang connection, kausapin mo si Cheng, yung may-ari ng Katinko. Yung Katinko, yung pamuna sa Katinko. Ayun, lotion ng matatanda, ika nga. Ngayon, kahit kausapin mo siya, binayaran ko na yung Doña Victorina Building sa Cubao. Sila may-ari nun. Binayaran ko na yun. Binayaran ko yun ng 2019 kasi itatayo ko nga yung CESA, Central East Asia Security Academy. Paano kikita? Ano yun? Ganito yun. Ang security guard, every 6 months kailangan ng training. At meron na kaming kasunduan ng SOSYA sa Kamkramet. Hindi pwedeng mag-renew ng lisensya ang security agency unless na lahat ng security nila sa amin nang gagaling ang training.
Maganda 1 point- sana yun kung natuloy na. 1.5 million ang security guard sa Pilipinas. Every 6 months kailangan nilang mag-training. Ang training na yon, 6 days course, 8,000 ang Bayad. bayad. Now, sabi ko sa Sosya, kung kayo mag-i-endorse, ang royalty nyo is 2,500 per student. 6,500 ako. 5,500 ako. So, sa 5,500, sabihin na natin na 2,000 ang bayad mo sa lahat ng expenses. So, may kita ka na May kita 3,500. pa rin. Sa isang buwan, kaya mong kumita ng 200 million. Pwede na. Makakapag-sustain na yan sa ano mo. Sa lifestyle. Ngayon, ang nangyari, nag-pandemic. So, yung pera na pampatayo sana ng academy, inubos ko lahat pambili ng bigas. At least marami ka namang natulungan. Oo naman. Maraming umasa sa iyo noon na sana man lang. Miss Rose, kahit saan ako lumakad, nasaluduan ako ng tao, niyayakap ako ng tao. Kahit saan, kahit sa mall, kahit saan. Ang basher ko, nasa social media lang talaga, troll pa. Kahit sa TikTok naman, ano ka din sa TikTok. Pero I mean, ang sinasabi ko, in real life, pag nakasama mo kung lumakad, respetado akong tao, dito lang pala social media, which is troll pa, ilang tao lang yun, 500 tao lang, wala pang 500 yun. Oo, sa dami ng milyong tao na natulungan mo. Yes. Wala pa yan sa kahit man lang 1/4 sa yung mga basher mo, wala pa yan kahit hindi man lang yata 1/4 sa mga natulungan mo. Kaya, okay. Anyway, parang to make it formal, di naman nagkakahuli yung edad natin. Oo nga eh. Mas matanda pa yata ako sa'yo. 2 taon? 49. Magpo-49 ako. Magpo-47 ako. 47. 2 taon. 1970 ka? 77. Diba? Ang tanda ko na. 77? Di, 1 taon lang. 1977 nga ako. Di 1 taon lang. Diba? Pwede. Byuda ka na? Yes. May gawa ka ngayon? Ay, wala na ho. Bawal sa mga anak. Bakit bawal? Siyempre, malalaki na yung mga anak ko. Yun ang mali. Ako, malalaki na rin yung anak ko, pero ano yan eh. Alam mo, what makes you happy today, you have to pursue it. Ganun lang yan. Priority kasi yung mga anak. Tapos ang daming umaasa. Alam mo na. Hindi, iba naman yung umaasa, iba naman yung sa sarili mong buhay. Magkaiba yan eh. Hindi ko na kasi na-imagine sarili ko. Matanda ko ba na ito? Diyos ko po. Ay, hindi ho. Bata ka pa po yan. Ako po. Bata pa yan. Sa tingin mo si Dal Silveta, na? 50 plus na yun. Oo, nakita ko. Si Alice Dixon, sa tingin mo ilang taon na? 51 nung nanganak siya. Oo, nakita mo? Si Vicky Bello, sa tingin mo ilang taon na? Sino? Vicky Bello. Ay, Diyos ko po. Magsi-70 na yata yun. O, 70 na. 73. Di ba? Tanda na. Basta merong separation of, halimbawa, eto, sa mga anak ko to, eto, sa mga tauhan ko to, eto, para sa sarili ko to. Ganun dapat. Ganun yung ginawa ko eh. Hindi pa kasi ako handa sa ganyan. Hindi ko naman sinabing maghanda ka na. Ibig sabihin, nagtanong lang. Siyempre, hindi naman sa na-imagine ko lang kasi ganyan. Parang maaga pa. Hindi ko pa ma-imagine sarili ko mag-ano sa ganyan pa muna. Ang dami pang problemang naiwan. Ay. Siyempre, sa kumpanya, sa palakad, yung family niya. Alam mo na. Issue yung ganun. Ano ba yung napangasawa niyo? Chinese? Hindi naman. Filipino lang din. Puro Filipino.
Bulacan. Hindi. Ano siya, nabutas. Negosyo niya nasa Divisoria, may sa Baclaran. Kaya mahirap pabalik-balik. Hmm. Ay, mas Eh. gusto ko kasi dito sa Bulacan tumira kaysa doon sa ano. Saan? Sa kung saan yung ano ng pamilya niya. Ha? Mas mainam kasi yung may sarili kami. Lalo, Hmm. pag ganun kasi siyempre pag ganun agawan sa ano, yung mga issues na ganun. Alam mo na yan pagdating sa mga ganyan. Mhm. Kaya ako, I'll just do my best. Yun na lang. Pwede naman. Well, ngayon, wala akong pwedeng i-offer sa'yo eh. Yung nga eh. Kaya ako pag ano naman, willing din naman kasi kami, yun nga, sabi ko nga. Kasi tumutulong naman talaga kami. Yun. Kaya lang parang nadismaya lang ako sa sabi, just offer friendship. Tulong ang inaalok namin. Just in case na, alam mo na, kailangan na. Okay. Wait, Kahit pang transpo or ano, anything na makakatulong para just, yun nga lang ang ano namin, manalo ka man lang. Actually, winnable ako. Victory mo yun, victory din namin. Winnable naman talaga. Pinagtutulungan ako ngayon ng dami kong kalaban. At to inform you, ma'am, ang abogado ko kasi Zamora and Poblador. May, yung isang klase kasi, parang may side siya na puro ano. Alam mo naman, kung may, may law firm. Ang sabi kasi ng isa kong katrabaho, ang isa kong kaklase, sabi niya, kung may naman na siya, mga lawyer, para yun na lang, iba na lang ang i-offer natin sa kanya kasi siyempre, law firm ba yung kinuha mo? Kumbaga, isang talaga? Pwede, Zamora and Poblador is talagang de Campanilla sila. Yeah. Aldo Zamora and Napoleon Poblador. Abogado. Hindi ko lang kasi kung anong law firm yung meron sila. Kaya sabi niya, kung meron na siya, iba na lang. Siguro naman sabi niya, kaya nila yun kasi kilala naman yata yung nalusutan nga niya dati yung kaso niya na ngayon pa kaya. Actually, mabigat tong mga abogado ko. Sobrang bigat. Mabigat din ang presyo. Totoo yun. Mabigat talaga. Pag sila per hour, time billing sila. Magkano isang nila? Ang senior partner nila, 35,000 ang isang oras. Yun yung Ronaldo Zamora and Napoleon Poblador. Okay. Paano pala kung makasampung oras sila sa yung acceptance pa? Actually, ma'am, yung bago ako nakalaya, ang inubos kong pera, kulang-kulang 200 milyon. Totoo po yan. Hindi po ako magsisinungaling. Malaki-laki pa yung punch mo nun. Ngayon? Ngayon, syempre, alam niyo na, medyo alak na sa pondo. Tapos, I try to sell some of my property. kaya din naman kung tumitin ka. At least kung may mga tao naman tumutulong, tanggapin mo na lang para at least. Kaso ma'am, alam niyo yun, parang yung takot sa puso ko, yung kababa. Bakit naman? Na baka mamaya, alam niyo yun, kung willing naman sila malalaman mo naman yan kung willing yung tao talaga tumulong or just, alam mo na, nagpapanggap lang. Bagay. Diba? Kaya nga sabi ko, I have to meet you. Busy kasi kami ngayon. Ang dami namin inasya. Siguro after na lang, after namin matapos yung mga ilang branch kasi yung 4. Siyempre taungan, kanya-kanyang Christmas party, hindi pwede isa lang. Sabagay. Tapos makikipag pa ako sa mga pamilya ng asawa ko. Kaya
Mas trabaho, madaming aasikasuhin pa kaya hindi talaga namin maisingit ngayon. Tapos yung mga kabats ko din, ganun din. Alam mo na may mga ano din yun, kanya-kanyang ano. Basta after na lang, patapos ng ma-settle namin lahat yung sa ano namin. Siguro mga 28, 29, ganyan. Pwede na yun. Tapos na yun. At least yung 29. 29? What about that? 29, 4 o'clock in the afternoon, 9th floor, Heritage Hotel. Sagot ko na yung cocktail doon. Sige. Send mo na lang sa akin pag ano. Ha? Sabagay, mag-uusap pa naman tayo pag ano. Pag makausap ko silang lahat kung anong pwede namin i-ano sa'yo. Willing talaga, lalo yung dalawa ko, willing talagang tumulong. Ano yung nakita niyo sa akin nga? Bakit gusto niyo akong tulungan? Para kasi ano, lahat, hindi naman lahat. Kumbaga, ngayon kasi parang lahat against sa'yo. Ang dami Yes. ba? Yes. Parang siguro may nakita lang kami na, siguro, hindi naman siguro lahat totoo. Baka posible kasing, alam mo na, social media. Ma'am, Yung iba. wala akong totoo kahit. Napuputol. Sabi ko, wala pong totoo doon kahit isa. Kaya nga, sabi namin, siguro there's something sa tao na to na kahit pa paano, basta hindi namin ma-explain. Tuwang-tuwa nga sila nung i-open ko yun. Sabi nila, talagang nag-gaano ko sa mga ganyan. Sabi ko, oo. Hindi ko maintindihan, pero may something talaga. Sabi ko, kailangan lang niya i-prove siguro na tama siya yung tama, or basta hindi ko ma-explain, yun lang. With regards sa mga batitos ko sa akin, ma'am, walang tumama sa kanila kahit isa. Yun lang ang sabi ko nga, kahit pa paano, i-prove mo sa amin na worth ka tulungan. Yun lang. Yun. Alam niyo po ba dati na hindi ko kailangan ng tulong? Oo naman, sa dami. Siguro naman ngayon, sa dami ng natulungan mo, hindi, kahit pa paano, mayroon pa man siguro, malaki pa. Pero dami po na natulungan ko, ma'am. Sa dami na natulungan ko, hindi naman ako humingi ng kapalit eh. Oo nga, noon kasi lahat naman nangangailangan, lalo na nung pandemic, di ba? Kaya siguro, yun ang nakita namin sa'yo na tapos halos lahat, pero mo, after nung mamigay ka, na-aristo ka, ganun, parang Sige sabi po, ko, Rose, okay? Rose na lang. Okay? sige. Sige, ganito. Sige, tanggapin ko yun. Bakit ang hindi? Pero sana, bago ko tanggapin, gusto ko makita kayo personal. Para sige, no problem. pag dumating yung araw, pag dumating yung lahat, na I'm back on my feet, alam ko yung taong pasalamatan ko. Ayun. At least, mas mapapanatag kasi ako kapag nakita ko ito. Oo, gano'n. Kahit naman talaga sino, kung through text or lang, nandiyan talaga yung pagdududa, hindi talaga mawawala. Yes, ma'am. Pero, ma'am, sabi ko nga, ngayon, wala akong ma-offer sa inyo kahit kumbaga, I have enough. And sabi ko nga, medyo mahaba-habang laban to, but I still have property na pwede ko i-dispose to sustain my battle. Pero sabi ko, kung maubos at matapos, siguro kaya ko uling magsimula. Kasi sanay naman ako sa lahat ng bagay. But, of course, I pray to God with divine providence and infinite wisdom to always grant me guidance. Sige po, at least makakatulog na ako. Sige. At least. Pero sana, ulitin ko, bago ko tanggapin yung tulong niyo, gusto ko sana, makita ko kayo, para at least alam ko yung pasasalamatan ko.
Okay. No problem. Basta mag-set tayo ng ano. Sige, Tingnan natin kung pre ako dun sa sinasabi mong 29. 28 or 29. Sige. It's up to you. Para medyo mas private lang dun sa 9th floor ng Heritage kasi yung 9th floor walang ganon tao yun. It's for the club member only. Okay. Walang photo, walang Basta ano kami, kung hindi 2 o 3 yung kasama namin. Hindi po, papareserve ako ng cocktail para sa inyong 3. Sige. Papakonfirm ako na lang sa'yo kung tuloy, ha? Yes, ma'am. Maraming salamat po. Sige. Ma'am, case nga pala. Halimbawa, tinulungan niyo ako. Kung meron kayong gustong tulungan, marami ho akong stock na wheelchair. Yan ay binili ko nung paglaya ko. Yung natitira ko, dapat mag-humanitarian ako buong Pilipinas. Hindi naman natuloy-tuloy. So, naka-stock lang sa bodega yung mga salamin. Sayang naman. Napapakinabangan sa amin. Dapat maipamigay. Actually, ma'am, ang ginastos ko ron, nasa 127 million po. Lahat-lahat. At yung wheelchair, meron pang 1,000 po ngayon. Sige, basta ano na lang, pag kung pwede sa email na lang, isisend ko sa'yo. Yes, ma'am. Para ma-ano ko din sa mayor namin. Tapos makikipag-coordinate. Kaklase ko kasi yung Dexter Oy na yun. Ay, kaklase ba o kabatmate ko? Yung mayor ngayon doon. Sige, ma'am. Magpo-provide tayo ng libreng check-up sa lahat ng tao. Hindi, lahat ng constituent niya. Tapos magbibigay tayo ng libreng salamin sa lahat ng malabo ang mata. Magbibigay tayo ng sa lahat ng pwede natin kahit hindi na po sa akin. Sige. Alright, ma'am. Sige po. Sige po, paalis na rin kasi kami. Sige. Bye-bye. God bless. God bless you too, ma'am.